Ito yung manual sealing machine namin guys na dinala sa shop, nagkakaproblema, ayaw daw gumana. Yun ang problema guys, yan kasi yung plug nya. Ngayon guys, nung tiningnan ko sa ilalim, nakita ko yung problema. Yung contact pala niya sa limit switch natanggal. Kung makikita mo, parang nagkakaroon niya ng loose contact kaya nasira. Nagkaroon niya ng carbonize, nilinis ko lang. So kailangan talaga yan, nakalapat talaga yan siya. Ngayon, nung inano ko ng plier, yung hinigpitan ko, yan siya guys, lapat na talaga yan. Nung chinek up ko yung iba, wala nang problema. Nakita ko kasi wala nang problema. Chinek up ko Tapos kinunan ko ng ng continuity yung heater. Kinunan ko ng resistance yung heater. May resistance naman yung heater. So walang problema. Kung makikita natin, pumapalo ang needle natin. Ibig sabihin hindi siya putol yung heater natin. Yung heater kasi yun yung pang sealing niya guys. Pang sealed ng plastic niya. Para i-seal niya. I-sealyo. Yan, okay na yan. Yan kasi yung limit switch. Ngayon, nung tinry ko guys, ayaw pa rin gumana. Kung makikita mo, no, ayaw kasi mag-red. Mayroon kasi ang red dyan, no, sa manual timer. Yan, kung makikita natin, binaklas ko yung yung plug. Nakikita ko, yung fuse pala niyan, wala nang continuity. Kung makikita natin, no, wala nang reading, wala nang palo. Nung kinakalibrate ko yung test probe, mayroon namang palo. Yan, no, kung makikita natin, wala siyang palo. So nung tinanggal ko, yan na siya guys ang pinalitan ko. Nung napalitan ko na guys, hindi ko na pinapakita. Okay na siya ngayon, no. Kung makikita natin, nagre-red na yung indicator niya, oh. Mayroon na siyang red. Yan, kung makikita natin. So okay na yan, ready to use na yan. Pwede nang magamit yan. Sa mga bagito dyan, pag mag-troubleshoot kayo, dapat step by step. Ito ay tips ko sa mga baguhan. Ganun pang mag-troubleshoot guys, step by step. Yan, oh. Umiilaw na yung red, ibig sabihin okay na yan. Step by step tayo kung mag-troubleshoot. Pagkatapos dyan, hanapin naman yung iba para makita mo yung problema.